Ayan na mga kababayan, na si Soto po ay kinakastigo na ng Supreme Court dahil sa kanya mga pronouncement dito. Pakinggan nyo po mga kababayan, Soto mukhang tuluyan na pong mamamaalam dito sa kanyang posisyon. Panoorin nyo po. Talagang ayaw, in other words, ako bottom line, ayaw na nila may impeachment sa Pilipinas. OMG mga kababayan, dahil po dyan sa komento na yan ni Tito Soto ay bigla po siya rito sinampahan ng contempt nito pong mga ibang mga individual at nito nga umaksyon na ang Supreme Court. Tito Soto, mukhang may kudita na pong nangyayari sa Senado ngayon mga kababayan. Baka hindi pa po mag-umpisa ang impeachment ni BP Inday Sara ay mapapalitan na po ng bagong Supreme Court, ng bagong Senate President. Sino kaya mga kababayan ang napipinsil at napipinto ninyong gustong ipalit dito kay Tito Soto kung sakasakali po siya makontempt po ng Korte Suprema? Sapagkat ngayon ay maliwanag po kanyang sinasabi para bagang sinasabi niya tila baga ayaw na nila ng impeachment, which is ayaw nga ba ng Supreme Court mga kababayan? Wala pong sinabing ayaw ng Supreme Court ng impeachment sa pagkakatanda natin, di ba? Ang sinabi ng Supreme Court, pwede kayo mag-impeach, pero ayusin ninyo ang ginagawa ninyong proseso. Idaan ninyo sa konstitusyonal, di ba? At mag-file kayo February 6. No? Yun po yun, in-affirm uli yun, February 6. Pero may nag-file na ng February 2. Kaya mga kababayan, nangangamoy. TKO 2.0 itong impeachment. Kaya naman si Soto, ganito na kaagad ang naging reaksyon niya. Bottom line, ayaw na nila may impeachment sa Pilipinas. Ayaw na nila may impeachment sa Pilipinas. Sabi niya ang bottom line daw sa kanyang pananaw. Ngayon, Tito Soto, pakisagot po yan sa Supreme Court kung kaya mong tindigan yung sinasabi mo na yan. Dahil ang Supreme Court, wala pong ganyang decision. Ang sinabi ng Supreme Court, mag-file kayo kung gusto ninyo. Kahit kailan, hanggang kailan, at kahit ilan, sumunod lang kayo sa batas. Ikaw ba, Tito Soto, sumusunod ka ba sa batas? Yan po ngayon ang ating pag-uusapan mga kababayan, sapagkat ito pong si Senador Soto, nanganganib na po. May namumuong kudita dyan sa Senado at nakikita po natin si Senator Camille Villar ay patungo na po dito po sa kwarto ng mga minority black mga kababayan. Yan po ang detalye niya ng atin pong malalaman. Bakit po siya diyan nagtungo? Ano ba ang kanyang ipinunta dyan mga kababayan? Sino-sino ba ang nasa minority block? At dito mga kababayan sa video ito, nakikita niyo po. May sound, di ba? Bombo radyo. Pero mayroon akong ipapakita sa inyo mamaya kabayan na parehas din po, bombo radyo din, karugtong nito, ngunit walang sound. Ano ang ibig sabihin nito mga kababayan? Yan ang ating tutunghayan sa araw na ito, ngunit bago yan. Sa mga ngayon pa lang bumisita sa aking channel, napakarami po ninyo, nakikita ko po kayo, no? Akala niyo hindi ko po kayo nakikita ko po kayo, ang dami. Nag-umpisa tayo dati sa mga bago nating viewers, 7%. Ngayon alam niyo kung ilan na? Magse-17% na. So 10% na ang nadagdag. Times 2, doble na po ng times 2. Ibig sabihin, marami po ang nakakatuklas sa BMR channel. Palakpakan po natin yung mga nagla-like at mga nag-share. Credit po yan sa inyo, kayong mga suki ko na rito, kayong mga matagal ko na mga followers, na mga nakikita ko po may mga nag-share. Credit po ito sa inyo, maraming salamat. Dahil po sa inyo, marami po tayong mga kasamang mga naliliwanagan sa mga issue sa ating bansa ngayon. Dahil sa inyong mga pag-share, na i-share ninyo ang ating mga video. Maraming salamat sa inyo, mga kapwa ko, organic na DDA supporters. At sa mga basher naman, maraming salamat din, napapunta ka dito. Alam ko, marami din kayo eh. Bilang din kayo na nandito. Alam ko rin yun, marami kayo, hindi lang yung iba nagko-comment, yung iba hindi makatiis. Pero chill-chill lang tayo. Ganun talaga ang politiko eh. Di ba? Ganun talaga. Kailangan natin dumaan sa prosesong ganito kasi demokrasya tayo. Pero sa mga taong malalawak ang pag-iisip at malalawak ang pag-unawa, sakto ang channel na pinuntahan ninyo. Ang BMR channel ay isang napakalawak, lalim ng pag-iisip patungkol po sa mga bagay-bagay. At yan, nakabase naman po yan dito sa
Article 3, Section 4 ng ating konstitusyon. Ang freedom of speech, freedom of expression. May kalayaan po natin yan bilang isang demokrasyang bansa. Tuloy natin mga kababayan at maraming salamat ha sa mga bago't magsusubscribe na. Ito po, itong video na ito mga kababayan. Hi, sir. Hi po. Kung papansinin po ninyo mga kababayan, papunta daw si Senator Camille Villar dito sa meeting or caucus ng minority. Ano kaya ang ibig sabihin at ano ang magiging implikasyon nito? Ano ho? At idadagdag ko pala dito mga kababayan, kung kaabutin pa ng oras, mayroon na tayong video na napanood kay Matibag. At kung aabutin lang ha, at yung kay VP Sara, mukhang tinatrabaho na nila itong sorbi-sorbi ko no mga kababayan. Bigyan din natin the reaction kung aabutin tayo ng oras. Samantala, dito nyo ngayon mapapanood kung paano po ang nangyayari na ngayon sa Senado. Ito po, ang detalye ng video na itong napapanood nyo na to. Bukod sa trabaho, mga closed-door meeting din ang sumalubong sa mga senador sa muling pagbubukas ng sesyon sa Senado. Ang detalye Closed-door meeting sa mga senador. Wow! Sino-sino, bakit nakipag-closed door meeting ang mga senador dito sa iba't ibang grupo? Panoorin natin ang tuloy. sa agenda report ni Dexter Ganibe ng Abante. Ilang oras bago ang opisyal na pagbubukas ng pagbabalik sesyon ng Senado Lunes ng hapon, mabilis ang lakad ni Senador Camille Villar. Pero hindi siya papunta sa plenaryo. Hindi daw siya papunta sa plenaryo. Mabilis ang lakad ni Senator Villar ha? Saan siya papunta mga kababayan? Bilis ang lakad ni Senador Camille Villar. Pero hindi siya papunta sa plenaryo. Diretso siya sa office ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano. Paktay ka diha, Senate Minority Leader Alan Cayetano na. Siya na kaya ang susunod na Senate President? Sa tingin niyo kabayan, dapat bang si Senator, isang abogado na Alan Peter Cayetano o kaya ang kanyang kapatid si Pia Cayetano, isa ring abogada, ang dapat mamuno sa Senado? Kasi ang Senado, base sa ating pagkakaalam, ang Congress at saka yung Senado, parehas po yan sila, tagagawa ng batas. Paano ka naman gagawa ng batas kung wala kang alam sa batas? Katulad ni Tito Soto, wala namang alam sa batas. Hindi ba mga kababayan? Ang hirap biruin mo isa kang mambabatas tapos wala kang alam sa batas. Nakakahiya, no? Parang hindi ka proud sa sarili mo, no? Ewan ko lang kung proud ka sa sarili mong tagagawa ka kuno ng batas pero hindi ka naman marunong sa batas. At ayaw mo pa sumunod sa batas. Na napabalitang nagpatawag ng caucus sa mga miyembro ng Senate Minority. Pero si Senator Camille ay miyembro ng mayorya. Okay, tamo. Miyembro ng minority ang pinatawag na caucus, Senator Alan. Pero bakit nandyan si Senator Camille? Ibig niyo sabihin, wala lang? Wala lang talaga, as in? Wala lang talaga mga kawayan. Naniniwala kayong wala lang? Naniniwala ako sa inyo na wala lang ha. Tingnan natin. Makalipas ang 6 na minuto, muli ring lumabas ng opisina ni Senator Alan C. Villar. Pero hindi na nagbigay ng anumang pahayag at umakyat na sa kanyang tanggapan. Ayon sa kanyang staff, naimbitahan lang ang senadora para sa isang salo-salo na hinanda ni Senator Alan. Sa ambush interview, ano kaya yung salo-salo na inimbita ni Senator Alan? Sabi siguro dito. Ito, senaryo lang ha. Ito, Senator Alan. Senator Villar. Di ba magkapatid kayo ni Senator Mark Villar? Ano ba ang issue ninyo? Ang issue ninyo ay ano kayo, di ba? Tinitira ang inyong mga negosyo. Tapos medyo may pinapalutang pa noon. Hindi ba? Kasama sila sa pinaimbestigan doon sa ICI. Senator Villar, gusto mo bang pagpatuloy yan? Magpatuloy kang kumampi dyan. Pero kung dito ka naman sa amin sa minority at tayong mamumuno sa Senado, itutuloy naman natin ang pagdinig ng flood control. At ngayon, Senator Villar, Camille, naalala mo naman siguro nung panahon ng eleksyon. Di ba, katikit ka naman ni Marcos Jr.
Di ba nandun ka sa unit team niya? Anong nangyari? Nilaglag kayong dalawa ng kapatid ni BBM, di ba? Sinong sumagip sa inyo? Si BP Inday Sara. Ngayon, nasaan ka? Nandun ka sa posisyon na gustong tanggalin si BP Inday Sara. Nasaan ka ngayon? Oh, mamili ka. Ito senaryo lang ha, hindi ko pa sinabing yan ang pinag-usapan nila. Senaryo lang yan mga kababayan. Kasi alam naman po ng lahat, kung hindi po binigyan ng suporta ng mga Duterte at mga DDS, itong si Camille Villar at saka si Senator Aimee na last hirit na, talagang laglag po yung dalawang yan kung hindi po yan ipinasuporta ni Vice President Sara Duterte. Tandaan po natin, bagamat marami ang nagsasabi noon na nabudol na si BP Inday, nitong si Super Ate, at saka itong si ni Bongbong, di ba? Ni BBM. Marami pa rin po ang mga taga-suporta ni BP Inday na talagang pikit mata kung sino ang kanyang papasuportahan, susuportahan po talaga. At yan, nagbenefit yan si Senator Aimee at saka itong si Camille Villar. Ito, mga kababayan, bigyan ko kayo ng comparison na. Naalala nyo si Senator Bong Revilla. Naalala nyo si Camille Villar. Silang dalawa, kasama yan sa ticket ni Marcos, di ba? Pero bakit? At kasama sila, at kasama din silang namamayagpag sa mga sorbe noon. Oh, di ba? Tama hindi? At ako, hindi ko rin binubuto yan si Budots si Revilla. Pero naniniwala ako kahit hindi ko yan ibubuto, mananalo yan. Napakalakas talaga yan. Nananalo nga si Lito Lapid Yan pa kaya? Si Bong Revilla. Di hamak naman na kahit kung ito atin-atin lang naman to siguro. Huwag magagalit si Supremo. Huwag magagalit. Atin-atin na naman to. Mas lamang naman siguro mas may kakayahan naman siguro si Revilla kaysa kay Lito Lapid, di ba? Tama hindi? Ngayon, sinong nanalo? Nanalo yung Lito Lapid, talo yung Revilla. Naniniwala ka talaga doon? Pero nakalusot itong Camille. Bakit? Kasi nga itong Camille nasagip ng mga Duterte at mga DDS. Kung agree kayo, comment nyo mga kababayan. Kung disagree kayo, paliwanag nyo bakit hindi kayo agree sa aking analysis. Tuloy natin. Senadora para sa isang salo-salo na hinanda ni Senator Alan. Sa ambush interview, sinabi ng minority leader dapat may meeting ang minorya pero hindi niya ito natuloy. Kaya ang issue sa kanilang hakbang kaugnay ng impeachment laban sa VP ay di rin natalakay. Hindi dahil kulang kami. So we set the meeting. Parang kalahati lang nakapunta dahil may mga hearing sa ito. Update ko kayo mamaya or tomorrow. Hindi kami napag-usap. So nag-meal together kasi nga tatlo lang kami tapos dalawa came late. But we will have the meeting this week. Sa panig ni Senator Jinggoy Estrada, ayaw niya ng impeachment dahil magdudulot lang daw ito ng pagkakawatak-watak at gulo. Kasama Wait lang mga kababayan ha. Teka. Tiniyak ni Senator Alan na within this week magmi-meeting sila. Yun na kaya yung panahon kung saan huhusgahan na. siya sa nagpunta sa tanggapan ng minority leader bago ang sesyon ng Senado. Sana magulo na masyadong bansa natin, masyado tayo maraming problema. Kung sana, kung ako, I have said it time and again na ayoko na impeachment. But, since mukhang aakyat siya, Wala tayong magagawa. Ibinunyag naman ni Senator Aimee Marcos ang pagbabanta umano ngayon. So, ayon dito kay Senator Jinggoy, ayaw niya talaga ng impeachment. Bagamat ganun, sabi nga, mukhang aakyat ito sa Senado, wala siyang magagawa. O, bagamat wala silang magagawa, may magagawa sila mga kababayan. Yung kanila, siguradong hindi sila bubuto dito. At malamang sa malamang, bagamat hindi po ganun ka-goods ang kanyang kapatid at siya, si Jinggoy Estrada, malamang sa malamang, hindi rin po yan bubuto ng impeachment para kay BP Inday Sara. Si JB Ejercito, malamang sa malamang, ayaw din po niya ng impeachment. Ngayon lang, tumatahimik lang muna yan. Diba? So, siyam plus isa, 10 na. Tapos si Camille, 11 na. 11 na. I-13 lang ang kailangan nila dyan. Palit na naman ng ano. Ay, dalawa na lang. Sino po ba yung dalawa? Ako si Piang Cayetano. Ilan na? 12 na.
Naku, si Mark Villar, naku po, Tracy na. Naku po, mga kababayan. Sige, tuloy natin. Mamaya natin ituloy yung ano na yan, tungkol dyan. Yun, para makakuha ng boto ang impeachment, hindi lang sa Kamara kundi maging sa Senado. Kung noon daw ay FLR o for later release ng pondo ang pananakot, ngayon, OMB na niya. For later release. Ibig sabihin, itetenga yung kanilang mga project. Ngayon, nasanay na sa hirap at hirap pa rin na talagang walang mga project, walang lumalabas. Ngayon, yung 3 little letters daw, OMB, kakasuhan daw kayo. Ano ba ito, nananakot? Para sa agenda, Dexter Ganibe, Abante. Oh, kita nyo, kakasuhan daw kayo. Nananakot daw ngayon ayon kay Senator Amy. So, siguro, no? Ito ano ko lang din naman to, hula ko lang din naman ito. Baka isa dito sa maaaring pag-usapan kung sakasakaling sunod na meeting dumalo uli si Senator Camille Villar. Si Senator Camille Villar kasi hindi siya obvious na pwede siyang pumunta dito sa minority. Bakit? Yun nga yun, di ba? Naalala nyo naman, sinuportahan po yan ni Vice President Sara Duterte itong si Camille Villar. Kasi obvious pag kasi Mark Villar na ang lumapit dito dito sa minority. Pero ang totoo naman talaga ngayon, mga kababayan, ang mas nalalagay sa hot seat itong kanyang kapatid na si Mark Villar. Kasi 'di ba, yun nga yung pinatawag doon sa ICI. Naalala niyo 'yon? So, ang magtutulay ngayon kay Camille Villar na mayroon naman talagang relasyon dito sa minority sa pamamagitan ng, siyempre may utang na loob siya sa mga Duterte, 'di ba? Hindi. Bagamat si Mark Villar may utang na loob din niya sa mga Duterte noon, kaya lang nandito sila sa majority. Kailangan muna nila, for delikadesa siguro, pagbigyan muna nila itong kanilang grupo. Pero anytime, mga kababayan, itong dalawang ito, anytime, matiyak lang nila, mapupunta na ito sa dito na ito mapupunta na ito, mga kababayan, sa grupo ni Senator Alan. Di ba? Kasi pag natiyak lang nila talaga na hindi sila maaalanganin, abay sigurado na yan. Di ba, mga kababayan? O, ito. Yung bargaining na sinasabi nito na parang may pananakot na sinasabi ng Senator Amy, hindi kaya ito yung tinatakot sila nakakasuhan katulad ni Senator Chis Escudero? Ganyan ang gagawin kay Senator Mark Villar. Abangan natin. Panoorin natin itong maaaring maganap na kudita sa Senado. Nanindigan po si Senate President Tito Soto na pwedeng i-convene ang impeachment court basta may 13 senador na present. Yan po ay kahit posible umunong mauwi sa kudeta sa Senado kung haharangin ito ng ilang senador ayon po sa isang dating Senate President. Nakatutok si Mav Gonzalez. May 5 miyembro ngayon ng tinaguriang La Rosa, Bongo, Rodante Marcoleta, Robin Padilla at Amy Marcos. Bahagi sila ng minorya kasama sina Senador Alan Peter Cayetano, Chis Escudero, Joel Villanueva at Jinggoy Estrada. Sabi ni dating Senate President Coco Pimentel, posibleng mauwi sa kudita kung gusto harangin ng ilang senador ang impeachment ni Vice President Sara Duterte. Sabi kasi ni Senate President Tito Soto, oras na matransmit sa Senado ang Articles of Impeachment, kaagad niyang i-convene ang impeachment court. Ang opinion niya, kailangan mag-trial. So, hindi siya papayag na hindi mag-trial. What is the only way? What is the only way na ma-enforce ng majority kung ayaw nila mag-trial? Panlaki ng minority ngayon, 15 versus 9 eh. Opo. Tandaan mo na you only need 13 votes to elect the Senate President or to elect a new Senate President. Tingin ni Pimentel, maninindigan si Soto kahit pamapalitan siya sa pwesto. Sabi kasi ni Soto, pwedeng i-convene ang impeachment court basta't may 13 senador na present. Kung palitan siya, so be it. ang importante yung lugar niya sa history, sa kasaysayan na mapakita niya sa mga apo niya siguro na tama yung paninindigan niya kahit. Tingin ni Soto, walang mahabang debate kung magkaroon ng trial sakaling umakyat sa Senado ang Articles of Impeachment laban kay Duterte. Kung matuloy, gusto ni Soto ng pre-trial para maayos at mabilis ang proseso at wala ng sorpresa.
Tingin niya sa huling linggo ng Hunyo ang pinakamatagal na pagsisimula ng impeachment trial, basta't walang magde-delay. Para makonvict at matanggal sa pwesto ang bise, kailangan ng 2/3 na boto mula sa lahat ng miyembro ng Senado at 4 na senador ngayong 20th Congress, kailangan ng 16 na boto para sa conviction. Kinukunan din namin ng pahayag si Cayetano pero wala pa siyang tugon. Si De La Rosa, natatayo ring Senator Judge, wala pa ring pasabi kung papasok na siya. Mav Gonzalez. Ayan mga kababayan, isa-isahin natin yung sinasabi ni Pimentel na maaaring magkaroon ng kudita. At tingnan natin, napakanipis ng Senado. Tingnan nyo nung lamang nito pong may majority 15 versus 9. Madikit po ito mga kababayan. At ang mas nagpapadikit pa dito dahil ang mga kalahati, kasi may mga magkakapatid, kamukha nga ni Villar, kamukha ni Estrada, magkakapatid. Hati, di ba? Aba, katulad ng kininta natin kanina, siyam na sila, di ba? Siyam na sila. So, ilan ang kailangan na lang nila? 3 na lang. Siyam. 3, 4. 10. 4 pala, 4. Para, tama ba? Tama ba? Siyam, 10, 11, 12. 4. Para makakuha ng 13 votes, di ba? So, 4 na lang. Pag nakakuha na sila ng 13 votes, panalo na sila. Sila na ngayon ang majority. Di ba? Mayroon na tayong bagong Senate President. Sino-sino yung maaari natin makuha ang 4? Yun nga, yung 2 Villar. Ilan na? 11 na kaagad. Ako sa tingin ko, naniniwala ako yung 2 Villar. Si Mark, alam nyo naman na, di ba? Matagal na naging ni Tatay Digong yan. Naniwala rin sila kay Tatay Digong at talagang matagal din siya nakagawa ng ng mga magagandang project, kaya nga sila nakilala masyado eh. Di ba? So yung 2 yan, si Camille, hindi naman din mananalo yan eh. Talo naman talaga rin yan eh. Kung hindi dahil sa suporta ng mga DDS, di ba? So 2 na, 11 na. Si Jinggoy Estrada, yung kanyang kapatid. Si Jinggoy ngayon, Senator Jinggoy, iniipit na itong administrasyon ngayon. Aba alam naman din ni Senator JBR Sito rin na hindi naman siguro ganun ang kanyang kapatid. Bagamat nung nakaraan, nakaladkad na rin tungkol din dito sa korupsyon, pero naabsuelto na. Diba? At alam din ng lahat na siyempre hindi na uulitin ni Senator Jinggoy yan. Nagawa niya na nung una eh. I mean, nakulong na siya dyan. Imposible naman hindi siya di ba? Nagtanda na yan. Hindi rin papayag itong si JPS ito. Ilan na? 11, 12 na. Di ba mga kaubayan? At ngayon pa nga, hindi na nagpaparamdam na yun na ayaw niya. Ilan na? 12 na. Yung si kapatid ni Senator Alan, si Pia Cayetano, kahit pa paano, may maganda rin naman ng relasyon ng magkapatid na yan. Senator Alan tsaka Senator Pia. Di ba? Magkakaroon niya ng respetuhan mga kababayan, lalo pa nga abogado sila parehas at ngayon nahaharap ngayon sa legal term itong ang impeachment, di ba? So malamang sa malamang talaga pang 13 na yan. Mayroon pa nga pang 14 mga kababayan. Alam niyo kung sino? Tingnan niyo naman ngayon. Nasaan na ba si Libiste? Di ba nasa PDP na ngayon? Di ba si Libiste nasa panig na ngayon ni Bibi Sara? Paano yan? Iniipit si Libiste ngayon. Andoon si Ligarda. Iniipit niyo ang aking anak eh. Wala namang ginagawang mali ang aking anak eh. Bakit niyo iniipit? Punta na ako dito sa minority. 14 na sila. Tapos, si Tito Soto mga kababayan. Bukod pa dyan, ito pa si Drilon mismo mga kababayan nagsabi. Hindi lang tayo. Hindi lang posisyon ni VP Sara ang nakataya sa impeachment complaint laban sa kanya. Ayon kay dating Senate President Franklin Drilon, posible ring manganib ang liderato ni Senate President Tito Soto. Alamin kung bakit sa Agenda Weekend Report ni Chill Emprido ng Abante.
Nasa kapangyarihan ng Senate President ang pagtatakda kung kailan sisimulan ng impeachment trial. Ito'y matapos linawin ng Korte Suprema ang interpretasyon ng salitang forthwith. Ayon kay former Senate President Franklin Drilon, bagamat nilinaw ng Supreme Court na ang forthwith ay maaaring mga hulugang within a reasonable time, mananatili pa ring discretionary ng Senado ang interpretasyon nito. Aniya, kung magpapasya si Senate President Tito Soto na simulan agad ang trial, mananatili iyon maliban lang kung mababaliktad ng mayorya ng Senado desisyon. The rule in statutory construction is you give the word its ordinary meaning. Now, forthwith, what does it mean immediately now? But the Supreme Court said, no, it's not necessarily so. But they said, and the interpretation of the Senate is superior as to when they will convene. In other words, they recognize insofar as the interpretation of forthwith. Ni Senador na kumwestiyon sa ruling ni Senate President Tito sa plenaryo, maaaring malagay sa alanganin ang kanyang posisyon. It is a judgment call of the Senate which can be reversed by the plenary. But until the plenary reverses it, he sets the date. Okay, we start. If somebody questions it and says you are wrong, Mr. Senate President, if one senator says, and that senator who questions Senator Soto would have the majority, then Senator Soto can say goodbye to the Senate presidency. Goodbye! Goodbye, Senator Soto sa Senate presidency. Yan ang sinabi ni dating Senate President Drilon, mga kababayan. Nagkakaisa po sila katulad din ni Pimentel. Pag mayroon pong mag-object dyan, limbawa, pinilit talaga ni Tito Soto ang kanyang forthwith na yan sa kabila ng ang impeachment nga ang Supreme Court nga may sinabi na. Nasabi ng Supreme Court na ang forthwith na yan within the reasonable time. Mababalikan lang natin, mga kababayan, matatandaan natin, pilit na pong pinapakunbin ni Soto noon ito pong impeachment laban kay BP Inday Sara sa kabila ng nagdesisyon na ang korte na sinasabi ng korte yan ay unconstitutional. Naalala nyo yun, di ba? Yung that time na yon, ang usapin, sinasabi ni Senator Escudero, i-archive natin ito. Di ba? I-archive natin ito. Kasi nga, may desisyon ng Supreme Court na pinababasura eh. So hindi tayo po pwedeng magano. So ngayon, bumabangga ba ito doon sa decision ng Supreme Court ngayon na bago? Hindi. Nagtutugma lang yan, mga kababayan, kasi nga, hindi po reasonable time na mag-forthwith, na mag-immediate. Dahil mayroon na nga sinabi ang korte na illegal nga ang ginagawa yung impeachment kay BP Inday Sara eh. Nagpasa kayo ng mahigit sa isa, samantalang dapat isa lang sa loob ng isang taon. Maliwanag naman yun eh. Tama hindi? In legal aspect, mali talaga sila. Tapos, in procedural aspect, mali na naman sila. Tama hindi? Kahit saang anggulo, mali talaga sila. Ang problema, ito nga si Soto, kung nga walang alam sa batas, pinipilit niya yung mababaw niyang pagkakaunawa sa forthwith. Di ba? So ngayon, ipinaliwanag na ito ng Korte Suprema na yung forthwith na yan within the reasonable time. So, kung tinuloy ni Chis Escudero noon yung impeachment, nakagustuhan ni Soto na forthwith, ano yun ang tawag doon? Reasonable time ba yun? O unreasonable? Kayo na ang sumagot, kabayan. Kung ano ang ibig sabihin noon. Reasonable ba yun? O unreasonable ba yun? Yun ba yung forthwith? Ano bang kahulugan ng forthwith? Unreasonable o reasonable? Yan, mga kababayan. Kaya itong make or break itong mangyayaring impeachment ngayon kay BP Inday para dito kay Soto. Sabi nga ni Pimentel kanina,
subiit. Maaari talaga siyang matanggal. Dalawa na po sila ha. Parehas po yan. Naging Senate President. Parehas pong mga matatalinong abogado yan. Drilon at saka si Pimentel. Summa cum laude parehas yata itong mga to eh. Di ba? So, parehas mga dating Senate President, parehas mga abogado, parehas mga magagaling, nagsasabi talaga na maaari kang masibak dyan. Pero subiit kasi nga, pag pinagpilitan ni Soto, maaari nga mangyari yun mga kababayan, na mag-convene ka agad forthwith. Kaya lang, tapos na rin siya doon. Kasi isa man sa mga minority ang mag-object, tumutol dyan, isyam sila. Eh yung pagpunta kanina ni Camille Villar mga kababayan, ito, tingnan nyo po itong video na ito Naintriga ako dito sa video na ito Ito, kita nyo may sound di ba? May sound ito. Nawala-wala nga lang, wait lang ha. May sound ito mga kababayan, kaso nga lang nawawala-wala, hindi ko alam, nagluluko yung ano. Wala pa akong ginagalaw, may nagluluko ang aking ano, ang aking settings mga kababayan Okay naman. Bakit kaya nawawala-wala? May sounds po yan ha, may sounds po yan. Pero ito talaga, parehas ha, Bumbu Radio Philippines po yan ha. Ito mga kababayan, magugulat kayo nakamute. Video has no sound. Tanali ha. Tanggalin ko muna ng sound itong isa. Itong video na ito mga kababayan, karugtong ito. Karugtong ito ng papunta doon ni Senator Camille sa loob ng sa kwarto. Pero wala itong sound. Ano kaya ibig sabihin nito mga kababayan? Bakit walang sound? Halos parehas lang naman sila na video na to. Di ba? Pero yung isa bakit walang sound? Ayan mga kababayan. So ano kaya ang ibig sabihin nito? Ano kaya ang maaring marinig natin na hindi natin narinig? Naintriga lang ako. Idadawit ko lang kayo sa akin. Naintriga lang ako sinama ko lang yan mga kababayan. So ayan na si Soto. Ganyan po ang itsura ni Soto sa sobrang lungkot niya. Na hindi po sumang-ayon sa kanya ang korte. Sa pagkakaalam kasi ni Soto, mukhang matalino pa siya sa korte. Mas may alam pa siya. Kaya ganyan po siya mga kababayan. Now ito na po. At ito pa ang kanyang pinaka mas matinding itsura. Tuluyan na siyang bumitaw mga kababayan. Damagkat ito na nga ito po ang ng Korte Suprema sa kanya. Ito nga po yan mga kababayan sa mismong post po ito ng Batas PH Supreme Court takes action on contempt charges against Tito Soto. Just in, the Supreme Court SCINBank has directed Senate President Tito Soto to submit his comment on the complaints for indirect contempt filed against him over his remarks criticizing High Court's ruling on the first impeachment complaints against Vice President Sara Duterte. Ayan mga kababayan, pinapasagot po siya kasi nga mayroon pong nagreklamo at pinapakontempt po siya sa Korte Suprema nito pong mga nagrereklamo. Ngayon, umaksyon po ang Korte Suprema. Soto, may nagreklamo sa iyo. Dahil dito sa ginawa mo na ito po yung ginawa ni Soto mga kababayan panoorin natin ang buo Dahil dito sa ginawa ni Soto na ito, dito po ay mayroon pong nagreklamo sa kanya na iba't ibang mga individual. At question siya sa Supreme Court, sinabi sa Supreme Court na pakidisiplina nyo naman si Soto kasi mukhang binabastos ang inyong desisyon. Mukhang hindi tinatanggap ni Soto. Bagamat desisyon na po ito, final arbiter na po kayo, si Soto, may mga ganito pa rin po sinasabi. Ano po ang inyong masasabi dito sa Supreme Court? Kaya ngayon, ang Supreme Court, naglabas ng ganitong desisyon. Sumagot ka, Soto, sabi ng Supreme Court. Diba? Pinapasagot siya dito. Ito nga yun Tito Soto, pinapasagot ng Supreme Court sa posibleng kasong indirect contempt
matapos kontrahin ang ruling ng impeachment, yung nauna na ngang impeachment kay VP Sara. So ano ba itong sinabi ni Soto noon? Panoorin natin ulit itong video na ito ng buo. Forgive me, but I think impeachment now is an impossible dream. Tingnan mo ha, ang paniniwala daw po niya, ang impeachment ngayon ay impossible dream na, which is hindi yan totoo. Kasi yung korte, wala naman silang desisyon noon na sinabi nila ang impeachment ay impossible dream. Alam mo kung kanino yung impossible dream? Soto? Kay Marcos. Impossible dream na ma-impeach si Marcos. Kasi hawak niya yung Congress eh. Doon sa Congress eh. Una na kaagad pinatay yung impeachment complaint laban sa kanya. Kaya impossible dream kay Marcos. Pero kay BP Inday Sara, hindi yun impossible dream. At yun nga ang decision ng Supreme Court. Hindi imposible na ma-impeach si BP Inday Sara. Idaan nyo lang sa due process. Yun ngayon ang kinu-question mo, Soto? Binago eh. Binago nila yung, para nilang binago yung mode ng pag-i-impeach. Mas mahirap, humirap na ngayon. Dati nga madali, sapagkat yan talaga nilagay sa konstitusyon niya ng mga gumawa ng konstitusyon, lalo na yung option 3, na tinatawag nilang option 2, na 1/3 signatures lang, forward na kagad. Di ba dati nga, prayer lang, finorward na eh. Di ba? Sapagkat mayroon ng 1/3 na nakapirme. Because, kaya nilagayanan para sa isang opisyal, impeachable officer, na hindi ginagawa ang trabaho niya o merong maling ginagawa sa trabaho niya o nakakaperwisyo sa bansa, nakakaperwisyo sa ginagawa niya para sa tao, ay pwedeng madaling alisin. Hindi pwedeng magtagal. Kaya nilagay yun dun eh. Ngayon na sinasabi, kailangan pirmado lahat at binasa at alam ng mga at nabasa at naintindihan ng mga congressman ang kanilang articles of impeachment. Alam naman natin na pagka ganun, isa lang ang magsabi na hindi. Ayokong basahin eh. Wala akong panahon bumasa. Hindi ako pumapasok eh. Hindi mo lang pinigil yun, dinelay mo. Hindi mo lang dinelay, pinigil mo na talaga ang impeachment. Pagka ganyan. What we can do is meet with them. I mean, Congress, House of Representatives. Okay. Pag-usapan lang yung issue niyang, pag-usapan namin yan. Kasi, ang nakikita ko na outright solution dito, which could not be called outright, palitan na natin konstitusyon. Baguhin na natin. Pagka ganyan, pagkatapos, marahil yung Constituent Assembly makakagalaw dyan or maghihintay tayo decades. Bakit? Kailangan ma-retire na muna itong mga Supreme Court Justices na to para magbago kaisipan kasi unanimous, wala man lang dissenting opinion, wala man lang opinion otherwise na meron sinabi na ganito kaya ako bumoto, explanation, wala man lang eh. So nakakapagtaka eh, baka nga it will take years, mga retirement bago tayo sana makakilos at mailagay natin uli sa lugar sa konstitusyon na. Kung hindi nila ako ayoko ng CONCON, ayoko ng Constituent Assembly, pero pag ganyan ang usapan, payag na ako. It's very disappointing. I have read some of the comments of the legal luminaries. Talagang wow, ibang klase ito. Talagang ayaw, in other words, ako, bottom line, ayaw na nila may impeachment sa Pilipinas. Yan ang itsura nitong decision na ginawa ng Supreme Court. Ang bigat pala ng mga binitawan nito ni Tutasin, mga kababayan, Mabigat pala itong mga pahayag niya talaga, kaya karapat-dapat lang po talaga itong questionin at pasagutin niya talaga. Soto, sagutin mo na ito ngayon sa Supreme Court. Tingnan natin kung anong isasagot mo dito. Kasi maaari ka po dito makontempt. At pag nakontempt yan, kung nakontempt na, karapat-dapat ka pa maging Senate President. Mamahiya ka naman, Soto. Isipin mo mga kababayan, nakakakilabot yung sinasabi ni Tutasin, Sasabihin niya, kailangan it take times daw, maaring palitan na ang konstitusyon.
Napaka-ano nito ni Soto, ano? Walang kaprino-prino, palibasa, walang alam sa batas. Wala kang kaprino-prino. Ako, wala rin naman akong alam sa batas. Pero may respeto ako sa batas. Ang Supreme Court, final arbiter. Sila na po yung dulo. Wala na po tayong pupuntahan pang iba. Sila na. Nagdesisyon na sila. Sinabi nilang mali. Ang inyong ginagawa wala sa tamang proseso. Unconstitutional. Yung binabanggit mo na konstitusyon na yan, hindi nila sinunod yan. Tapos tututulan mo ngayon, iparte ka nga ng konstitusyon ni Soto eh. Di ba? Bakit mo tututulan? Tapos sasabihin mo pa, wala na tayo, ayaw na nilang impeachment. Pagbibintang na yan. Walang sinabing ganyan ng Supreme Court. Ang sinabi ng Supreme Court, mag-ano ka, tawag nito yung mag-file, pwede kayo magsampa ng kaso ng impeachment uli. Pero sa February 6 na. In-affirm po yan, 2 beses po yan mga kababayan. Sinabi na nga sa February 6, walang sinabi na hindi kayo pwedeng mag-file. Soto naman. Soto naman. Kaya Supreme Court, dapat lang talaga, tama lang talaga itong ginawa yung aksyon para malinawan naman ang taong bayan. Kayo ba talaga Supreme Court ayaw niyo na talagang mayroong ma-impeach na isang impeachable officer? Ginagawa niyo ba yan? Kaya ang dapat lang talaga ito Supreme Court para liwanagin ninyo ito sa taong bayan. Hindi po pwede yan. Pinagbibintangan kayo ni Soto, sasabihin niya ayaw niyo na talagang magkaroon ng impeachment. Wala naman kayong sinabing ganun eh. Di ba? Ang sinabi ng Supreme Court, labag ang inyong ginawa. Sa rules mismo yan ng Kongreso, 2 beses. 4 na beses nga kayo nagsampa ng kaso eh. Sa loob ng 1 taon, ganun na naman ngayon. Pagka ito, mabasura na naman ngayon dahil nga 4 na naman ang ginawa ninyo at hindi na naman kayo sumunod sa utos ng Supreme Court na February 6, nag-file na kayo February 2, yung apo ng Aquinong bida-bida. Akala mo nung sinong katali-talino, akala mo naman kung sino may ambag sa bayan, wala namang silbi sa bayan, wala namang ambag. Aba kung makapagsigaw-sigaw, manguna-nguna ng impeachment, February 2 pa. Hindi naman kayo pinipigilan eh. Masyado lang kasi kayong pabida. Hangul kayo sa kasikatan. Yan ang ano dyan, hangul. Masyado kayong talagang tawag sa English no? Mas English kasi mas fame whore. Yan. Sa English kasi mas maintindihan niya ng mga Gen Z. O sige nga Soto, sagutin mo nga ito ngayon ng Supreme Court. Anong masasagot mo dito? At maganda abangan din natin mga kababayan kung anong magiging desisyon ng Supreme Court. Hanggang kailan kaya si Soto? Ilang araw kaya siya? 10 araw siguro to na magbaga ganito. Pag pinasasagot mga kadalasan 10 araw. Ayan, sabi nga Soto, tingnan natin ngayon, tutasin hanggang saan ang yabang mo. Sagutin mo ang Supreme Court. Show cause order. Yan, may show cause order ka ngayon sa Supreme Court. Diba? Reaksyon ni Soto when he got this. Achichi! Na-achichi ka ngayon, sabi ni ni Attorney Topacio. Ayan tuloy mga kababayan. Ano na kaya ang susunod na aabangan natin dito kay Soto? Baka mauna pa si Sotong ma-impeach sa kanyang pagka-Senate President or mauna pa siyang makontempt ng Korte Suprema. Ang sa tingin niyo, anong mauna sa kanya bago si VP Inday Sara ma-impeach at madala dyan sa korte niya, sa Senado? Pero gayon pa man mga kababayan, if ever the worst case scenario, makarating po ito sa Senado, panatag po ang loob natin na hindi po nila kayang i-impeach si VP Inday Sara. Siyam po yung matibay na barahan na hawak ni VP Sara. Kailangan po nila ng 16. Hindi po nila makukuha ang 16. 15 ang pinakamalaki na po nila. Wala po. Kahit si Senator Bato hindi pa pumasok, kahit absent pa yan, yung siyam mabawasan. Mabawasan ang siyam, hindi pa rin papabor sa kanila. Kailangan pa rin nila 16. Kahit mababawasan ang siyam, makulong ang siyam, 16 pa rin.
16 pa rin. Ito tandaan nyo ha, mga kababayan. Kaya para maging panatag kayo. Makulong na yung siyam. O di ba, si Senator Escudero, kinakasuhan na nila. Si Senator Jinggoy, kinakasuhan nila. Joel Villanueva, kinakasuhan nila. So 3 na. Senator Bato, Senator Bongo, ICC. Makulong lahat yan. Sabi, makulong na lang lahat. Senator Robin, lahat na lang. Hindi ko naman sinasabing magkakatotoo ha. Pero worst na ito senaryo, makulong silang siyam. Kailangan pa rin nila ng 16. Sa tingin nyo, si Senator Alan, hindi kakampihan ng kanyang kapatid, Senator Camille, ay Senator Pia. Pinakulong yung kapatid ko, wala namang kasalanan. Sa tingin nyo mga kababayan, kayo nang humusga. Samantala, eto, punta na tayo dito sa kanilang mind conditioning. Ito po yun. Nangunguna pa rin sa pinakabagong 2028 Presidential Preference Survey ng Pulse Asia si VP Sara Duterte. Pero maliit lamang ang agwat sa kanya ni Naga City Mayor Leni Robredo. Wow, maliit lamang ang lamang, maliit ang agwat daw ni dating Vice President Leni Robredo. Talaga lang ha? Ano bang nagawa ni Leni? Ha? Mayroon ba siyang libreng sakay sa buong Pilipinas? Anong nagawa man niya sa Naga? Ayun, pinangakuan yata ni BBM ng 500 million para ipagawa doon sa Robredo Coliseum ba yun? Yung GC Robredo Estatwa ba yun? O Coliseum na yun? 500 million ang pinangako ni BBM. Pero yung panahon na yan, ang Cebu ay marami po ang mga namatay at 200 million lang yata ang binigay na ayuda. Ang galing. Sa survey ng kinumisyon ni Senator Mig Zubiri at sinagawa mula February 20. Wow, Mig Zubiri. Hoy, Mig Zubiri. Talaga lang ha. Commission daw ito ng Senator Mig Zubiri. Nasaan ba si Mig Zubiri? Nasaan ba? Di ba? Sip-sip ito dito sa mga Marcos. 27 hanggang March 2, 51% ng respondents ang boboto raw para kay Duterte. Pero hindi kalayuan sa kanya si Robredo na merong 43%. Ang tanong sa survey, kung ang mga nasa listahan lamang ang kakandidato sa pagkapangulo, sino ang iyong iboboto? Sa isa pang bersyon ng survey ng Pulse Asia, si Senator Rapi Tulfo naman ang kamatchup ni VP Sara at dito tabla sila sa 46%. Wala pang tugon sa nasabing survey ang mga nabanggit. Kinukumbinsi ni Caloocan. Hay nako. Una natin si Maruas kasi wala namang silbi yan. Pero inyo dito Soto ay dito si Rapi Tulfo. Tabla daw 46-46. Naniniwala ba kayo dyan mga kababayan? Ako hindi ako naniniwala dyan. Alam nyo kung bakit? Ganito yan ha. Pag si Rapi Tulfo ang maupong presidente, ang kaya lang niyang batikusin ay ang mga barangay chairman, mga security guard agency, mga OFW, yun lang ang kaya niya. Mga barangay tanod, yun lang ang kaya naman nito si Tulfo mga kababayan. Nagsasalita ba ito ngayon tungkol dito sa flood control? Nga, tahimik lang ito. Ang anak nito na congressman na napabalita rin noon na milyon-milyon din ang ginagasto sa paglalaklak ng alak. Diba? Napanood nyo noon? At ito rin siya, diba? Mayroon din balita noon tungkol sa isang Viva Max Beauty. Magkano yon? Sila talaga? Ha? Sila talaga? Oo, aminan tayo sa hindi mga kababayan. Practically speaking, si Robredo at saka si Tulfo, sila talaga yung maaari na dumikit kay BP Inday Sara. Pero hindi ganyan kadikit. Na lalong ganyan magpapantay sila. I don't think so. Kasi si Lene, wala rin namang ginagawa eh. Hindi rin naman niya tinutulig sa itong admin na dati may pronouncement siya, sinasabi niya magnanakaw ang mga Marcos at sinungaling ang mga Marcos. Napakasinungaling, di ba? At ang sinungaling ay kapatid ng magnanakaw. Di ba? Tama hindi? Ang mga sinungaling kapatid yan ng magnanakaw. So hindi man sinabi ni Senator dating Vice President Leni na ang magnanakaw ang Marcos, pero sinabi niya sinungaling, napakasinungaling ni Marcos. So, pag sinungaling, kapatid po yan ang magnanakaw. Ito naman si Tulfo,
Wala rin tong kibo sa korupsyon ngayon na nangyayari. Tinan mo, hindi nga ngayon nag-ano na, imbestigahan natin, tuloy natin investigasyon sa flood control. Sino lang? Marcolita lang at itong minority lang. Di ba? Pero itong si Lacson, Tutasin at saka ito sila, wala. Tapos ngayon sasabihin, pantay na. Tapos maliit na lang ang lamang. Sino na pinaniwala ninyo? Itong survey na ito mga kababayan, tingnan nyo po ito Sabi nga rito ng Batas Page, sumahabol si Leni Robredo sa presidential survey. Basahin natin ang comment. Ito, so comment si Pukato, ito Yung mind conditioning survey, ginawa nyo na yan noong 2025 senatorial election na laging number 1 si Erwin Bindalo Tulfo. Pero naging number 4 lang pala siya sa butuhan. Maging si Rodante Marcolita ay halos nasa rank 20s lang pero number 6 pala sa butuhan. Ganyan niloko ng survey ang mga Pilipino. FYI, ang mga Tulfo ay alaga ng mga oligarko, lalo na Impi. Sino ba si Impi mga kababayan? Ang M, Money, yung P, Pacquiao. Oligark pa si Pacquiao? Alam ko mayaman na si Pacquiao, pero hindi siya oligark at hindi galing sa negosyo, kundi galing sa kanyang pinagbuksingan. Kaya hindi siguro si Pacquiao yung itong impi na oligark na to. Sino kaya yan mga kaubayan? Hindi ko pa papangalanan Basta hindi yan si Manny Pacquiao, impi Si Leni Robredo naman ay alaga din ng mga yellow oligarchs. Naniniwala ba kayo dyan? Di ba? Yan po yan mga kaubayan. Ito po mga survey na ito, mind conditioning. Lalo na nga ang gumawa nito ay si lang. Ang nagpa-survey pala nito ay si pangalan nito si Zubiri. Senator Zubiri na alam naman po natin. Alam nyo, kung mababalikan nyo lang yung video nung araw mga kababayan, yung tatay ni Zubiri na gobernador dyan sa Bukidnon yata yun, pilit na hinahawakan yung kamay ni BBM noon sa kampanya, doon sa stage. Ngunit hindi talaga, gustong itaas, di ba? Hindi talaga hinawakan ni BBM, parang nandidiri siya sa sa kamay ng tatay ni Zubiri. Oo, may bidyong nagtrending yan noon mga kababayan. Bukod pa yun sa mayroong gusto makipagkamay kay Marcos, ginanon niya. Kasi hinihila siya. Sinapak niya. May mga ganun. Tapos ngayon, sisip-sip ka rito. Ay nako. Yung tatay mo nga napahiya nga yung tatay nito ni Zubiri. Ewan kung napanood nyo yun mga kababayan. Siguro kung talagang bumuto kayo noon kay BBM, napanood nyo siguro yun. Yung mga panahon na yun. Diba? Na parang winakli yata yun, parang hindi talaga, parang ayaw talaga, di ba? Talaga yung kamay. Yung matandang Zubiri, kinukuha yung kamay ni BBM, ayaw talaga, ayaw itaas ng ganun. So kung napanood nyo yun, comment nyo mga kababayan, sino mga nakapanood nyo. Ayan, naniniwala ba kayo dyan? Ako po, napanlayo nito mga kababayan na sinasabing survey na ito. No? Wala yan, hindi tayo believe dyan, no? O ito, bigyan lang natin ng kaperasong si Matibag. Nagpaliwanag siya dito tungkol doon sa video kahapon, tungkol sa mga video na kumakalat sa kanya. Yung kumakalat na video, alam naman natin siguro, you and I can second guess yun yung dahilan. When I started na balita that I will be testifying doon sa impeachment, nagsimula na yan kung ano-ano. Just to give context doon sa video na yan, ito yung 2020 pa to na video, kaya yung mga comments and yung mga nilalagay na caption medyo hindi malayo sa katotohanan. If you will really listen to the context ng usapan niya ng magkaibigan kami niyan Ayan. So ibig sabihin mga kababayan, hindi malayo sa katotohanan. So pinatotohanan niyang totoo po yung video na yon. So hindi po yan AI Totoo pala yon.
Tuloy natin. Subject na sinasabi si Mer Sabio, kaibigan ko yan. Kaibigan din pala niyan mga kababayan si Mil Sabio. Noong time na yun, that is, yung pinag-awayan dyan is political. But at that time, my wife is pregnant. I think that will be on his third trimester. That was December 2020 nung nangyari. So, but before that, every month my wife will go to ER kasi medyo delikado yung pagbubuntis niya. So I received a call from her na meron siyang nabasa na post nitong kaibigan ko. So sabi niya, baka pwede pagsabihan. Yung outburst ko talaga, tinawagan ko si Mel, tapos nagsalita ako ng mga ganun. But that was a private conversation. That is supposed to be between the two of us. In fact, okay naman after few weeks, we patch up our things, nagkasundo kami ni Mel. So doon lumabas yan. Pero kami ni Mel, in fact, right now, ngayon, as we speak, industrial partner ko siya sa isang hanap buhay namin. So I think, pumunta siya dito this morning, ewan ko kung still here, to file a complaint for violation of data privacy, tsaka yung anti-wiretapping. Kasi nung naman nagkaayos kami, pinalagpas ko na yung pwede ko ikaso. At the same vein, siya rin, pinalagpas na. So I'm just surprised na lumalabas ngayon. Actually, I'm not surprised, nilalabas ngayon na ini-equate dun sa ganun. No? But it happened. I will not deny na nangyari yun, but that was 2020. Ayan siya na mismo nagsabi mga kababayan na hindi daw niya dinideny na nangyari yun. So totoo po yun. Ang punto na lang dito siguro ng taong bayan mga kababayan at Attorney Melvin Matibag, ang punto na lang dito, kasi ikaw, sinabi mo doon sa reaction mo o sinasabi mo na pinag-aaralan nyo yung mental behavior ni Vice President Inday Sara Duterte. In this case, kung titingnan natin ang konteksto, Attorney Matibag, magkaparehas lang kayo ni Bibi Inday Sara. Kung pagbabanta at pagbabanta pag-uusapan, parehas kayong nagbanta. Bakit si Bibi Inday Sara, pinaiimbestigahan nyo? Bakit ikaw hindi mo rin paimbestigahan ang iyong sarili? Pag-aralan nyo rin. Di ba? Kung patas kayo talaga, or should dapat ka na ba mag-resign? Inamin mo rin naman natotoo yun Bagamat nagkapatawaran kayo, okay, goods. Maganda yun. Naging magkaibigan naman kayong una at magkaibigan din kayo hanggang ngayon. Nagkapatawaran kayo, goods, okay yan. Pero ang katotohanan ay katotohanan. Mayroon ka pa ring problema sa mental behavior. At yun din ang ginamit mong basihan dito sa pag-ano mo kay Bibi Inday Sara. Kung hindi pala problema yung ganyang ginawa mo, bakit problema dito kay Bibi Inday Sara? Kayo nang humusga mga kababayan. Tayo, Attorney Melvin Matibag, nagtatanong lang kami rito Hindi pala yung problema sa iyo. Bakit problema kay Bibi Inday Sara? Ano ang ibig sabihin? So yan mga kababayan, kayo na ang humusga dyan kung maniniwala ba kayo sa sinasabi ni Melvin Matibag. Tingnan natin yung mga shoutout naman, magbasa tayo ng inyong comment section. Dapat sana maaksyonan yung balita, sir, para hindi tayo nalinlang kung kahit sino. May karapatan pa naman siguro tayong magmamahayag na alamin ang katotohanan. Sabi ni Clemente Mahilong. You can deny but cannot hide. Sabi ni Edward Larubis. Tama. Yes, karapat-dapat na si BP Sara ang upo. Sabi ni Dixie Valdi. Like dan BMR team reply. Sabi ni Vilma. Sabi naman nito, nako, bayad yun, MBI, sabi ni Alma. Tanungin natin kay Sir Verana, sabi ni Erlinda Baris. Sir BMR, naalala mo ba na minsan nakahaplag sa Malacanang kasi dito sa Abu Dhabi, pag ganun, may namatay. Teresita Castro. Oo nga, di ba nung araw, mayroong napanood din yun mga kababayan, naresonon din natin dito yun may nakahaplag ang Malacanang Di ba may mga namamatay sa ganun? Sino kaya yung namatay na yun mga kababayan? Ano? Sino kaya yun? Tapos may lumabas pa kahapon na
Sinasabi ng kanyang kapatid na Senator Amy na labas-pasok sa ospital ang kanyang kapatid, pero sinabi naman na hindi daw patay. Baka hindi po yan na ka-BMR, dapat magsuri po tayo, sabi ni Jocelyn Perea. Malamang nga hindi naman siguro. Baka AI lang yung picture na pinapakita ni Captain Dado. Kaya nga kailangan na po kaya nga inutusan na sa ng Supreme Court na maglabas ng totoong kalagayan niya Shoutout BMR, I'm always watching from Ibisan Province, Capiz. Sabi ni Helen Buendia. Salamat po Ma'am Helen. Hello BMR, sabi natin Charilo. Sigurado na ba yan? Sabi ni Alejandro Cubijano. Hindi pa tayo sure sir. EI yata, sabi naman ni AD Ways. Pwede po, ganun naman talaga ngayon Pero yung kay Director Matibag, ayan, hindi po daw EI, totoo daw po yun nangyari. OMG, totoo ba yan? Sabi ni Belinda Kadagan Abra. Pwede ipa-authenticate ang nagsasalitang dalawang BBM. Malalaman yan talaga, sabi ni Nura Garon. Pwede, no? Ipa-authenticate, no? Maskara, sabi ni Michelle Reyes. Iba ang audio, hindi nagbabakil. Dip Aloma, sabi ni Ramon Rositi. Oo nga, no? Parang hindi nga nagbabakil na si BBM ngayon Hindi na siya ngayon di ba? Yung bagong BBM ngayon. Ay, bagong BBM. Yung nakikita natin na nagsasalita ngayon, diretso na siya magsalita, wala nang wala nang ganun wala nang ganun. BMR Channel, wow, grabe yung ipinakita mo si FPRRD at BP Sara na interview mo. Galing yun, believe ako sa iyo. Basta Duterte mainam na tao at true to themselves, una ang bayan, asikasuhin nila, sabi ni Devin. Maraming salamat po. Ayan, makikita nyo yan sa taas. Ayan, no? Interview ko dyan si Tatay Digong. Parang magkarang kami lang matagal nang magkaibigan, magkapatid. Total isiniwalat ni Jaime na nasa droga si BBM. Ba't di niya sabihin sa publiko ang tunay na kalagayan ng adik niya? I'm avid viewer of your videos, BMR from Abu Dhabi. Muna Ibrahim Watamama. O yun, sinabi naman niya na labas-pasok sa ospital po, Muna. BMR, good morning po, sabi ni Luisa Pidere. Magandang araw mga ka-BMR, sabi ni Harry Raz Jula. Totoong nagkasakit kasi kapatid na ang nagsabi. Totoo naman talaga, di ba? Kapatid nang nagsabi. DP Personal Channel. BP Sara, in times of challenge and uncertainty, may you found renew strength in the trust of the people and its resilience in the values you hold dear. Leadership is never without trial, sabi ni MD. Tama kayo dyan, sir. Mahabang comment ni sir. Marami pa akong babasahin, sir. Watching from Singapore, sir, sabi ni Richie Panirio. Dati video pa yan, sabi ni Pasita Pachico. Needs Leads, good afternoon from Cebu, sabi niya. May Xerox copy na ba? Sabi naman itong Janet Trinidad. Walang sound, sir, sabi Rosalinda Daguman. Okay? So yan mga kababayan, kita tayo muli sa susunod na pagkakataon. Pilipinas, as always, may Birada Aguila tayo mamaya. Ako, host. Bye-bye!